Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro sa puntong tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Ako si Ramil. At kung may isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan, iyon ay kung paano ako unti-unting bumagsak matapos mawala ang nanay ko. Hindi ako ipinanganak na pulubi. Hindi rin ako lumaki na sanay sa gutom at hirap. Sa totoo lang, simple lang ang buhay namin noon. Mahina man ang kita, pero may dignidad, may pagmamahal, at higit sa lahat, may nanay ako na laging handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Lumaki ako sa isang maliit na bahay na inuupahan namin sa gilid ng isang tahimik na barangay. Hindi iyon marangya, tagpi-tagpi ang bubong, luma ang sahig, at kapag umuulan, may mga parte ng kesame na tumutulo. Pero kahit ganon, pakiramdam ko noon ay kumpleto ang mundo ko. Tuwing umaga, gigising ako sa amoy ng sinangag at itlog, minsan tuyo kung may extra kami. Si nanay, kahit pagod na pagod galing sa trabaho, sisiguraduhin niyang may pagkain ako bago ako pumasok sa eskwela. Hindi ko pa noon naiintindihan kung gaano kahirap ang buhay namin. Bata pa ako, at ang iniisip ko lang ay makapasok sa eskwela, makipaglaro sa mga kaibigan ko, at makauwi sa bahay na may naghihintay sa akin. Si nanay ang nagtatrabaho bilang labandera at minsan namamasukan din bilang kasambahay kung saan-saan. Uuwi siyang basang-basa ang kamay, minsan sugatan pa, pero lagi siyang nakangiti kapag nakikita ko. Anak, mag-aral ka mabuti ha? Lagi niyang sinasabi sa akin habang inaayos ang gamit ko. Ito lang ang paraan para hindi mo maranasan ang hirap na dinadanas ko. Tumatanggo lang ako noon. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ng lalim ng mga salitang iyon. Para sa akin, sapat na nakasama ko siya. Hindi ko akalaing darating ang araw na mawawala siya sa akin ng ganoon lang. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-ubo niya. Nung una, akala namin ay trangkaso lang. Ilang araw siyang hindi pumasok sa trabaho, pero pinipilit pa rin niyang gumalaw sa bahay. Hanggang sa unti-unti siyang nanhina. Napapansin ko na mas madalas siyang nakahiga, at kapag tinatanong ko kung ayos lang siya, ngumingiti lang siya at sinasabing pagod lang daw. Pero isang gabi, nagising ako sa tunog ng malakas niyang pag-ubo. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sahig, hirap na hirap huminga. Doon ako unang kinabahan ng sobra. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bata pa ako, walang alam sa ganitong sitwasyon. Tumakbo ako sa kapitbahay para humingi ng tulong. Dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital, pero doon ko rin unang naramdaman ang bigat ng salitang walang pera. Hindi kami agad na asikaso. Kailangan daw muna ng bayad, kailangan daw ng tests. Nakikita ko ang nanay ko na nahihirapan, pero wala akong magawa. Hawak ko lang ang kamay niya habang nanginginig ako. Anak, huwag kang matakot. Mahinang niyang sabi sa akin, kaya mo to. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin, pero tumanggo lang ako kahit lumuluha na ako. Gusto kong maging matatag para sa kanya, kahit sa loob-loob ko, parang unti-unting gumuho ang mundo ko. Hindi nagtagal, tuluyan siyang pumikit. Parang isang iglap lang ang lahat. Isang sandali, nandyan siya. Humihinga, lumalaban, tapos sa susunod na sandali, wala na. Tahimik na. Wala nang init ang kamay niya na hawak ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Parang nawala ng ulirat. Ilang araw akong hindi makakain, hindi makatulog. Ang bahay namin na dati ay puno ng ingay at buhay, biglang naging napakatahimik. Bawat sulok may alaala niya. Bawat gamit may kwento. Doon ko umang naramdaman ng tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala kaming kamag-anak na malapit, walang tutulong, wala akong ibang masasandalan. Unti-unting naubos ang kaunting ipon namin sa pagpapalibing sa kanya, at pagkatapos noon, wala na. Wala nang pagkain sa mesa, wala nang ilaw na nakabukas sa gabi dahil hindi ko na kayang bayaran ng kuryente. Hanggang sa isang araw, napilitan akong umalis sa bahay. Hindi na namin kayang bayaran ng upa, wala na akong mapuntahan. Bitbit ko lang ang ilang damit at ang natitirang alaala ng nanay ko. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Ang buhay na hindi ko kailanman naikala na mararanasan ko. Sa kalsada ako natulog sa unang gabi. Hindi ako nasanay. Maingay, malamig, at puno ng takot.
Yakap ko ang bag ko habang pinipilit na pikitin ng mga mata ko, pero hindi ako makatulog. Sa bawat dumadaang sasakyan, sa bawat taong naglalakad, pakiramdam ko ay wala na akong lugar sa mundong ito. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa bangketa, doon ko unang naisip na baka kailangan ko ng magbago. Hindi na ako yung batang may pangarap. Hindi na ako yung anak na may ina na nag-aalaga sa kanya. Ako na ngayon ang mag-isa. At hindi ko pa alam noon na iyon pa lang ang simula ng mas madilim na bahagi ng buhay ko. Hindi ko akalaing ganun pala kahirap ang mabuhay sa lansangan. Noong una, iniisip ko na kaya ko naman siguro. Pansamantala lang naman ito. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman kung gaano kabigat ang bawat araw na walang kasiguraduhan kung may kakainin ba ako o wala. Sa unang mga araw ko sa kalsada, sinusubukan ko pa ring maghanap ng marangal na paraan para mabuhay. Namumulot ako ng mga bote at karton, tapos ibinibenta ko sa junk shop. Minsan, buong araw akong naglalakad sa ilalim ng araw, nagbubuhat ng kung ano-anong basura, pero pagdating sa hapon, barya lang ang kapalit. Minsan, sapat para makabili ng isang pirasong tinapay, minsan hindi pa. May mga araw na wala talaga akong makuha. Doon ko nararanasan ng matinding gutom, yung tipong sumasakit na ang sikmura ko, parang kumakalam na hindi na mapigilan. Umiinom na lang ako ng tubig para kahit papano mapawi ang pakiramdam. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang panghihina. Natuto rin akong mamalimos. Sa una, sobrang hirap sa pakiramdam. Nahihiya ako. Parang nilalamon ako ng lupa sa tuwing lalapit ako sa mga tao at mag-aabot ng kamay. Pero kapag wala ka ng ibang pagpipilian, kahit gaano pa kahirap, gagawin mo. Pahingi po kahit konting tulong. Mahina akong sasabihin habang nakayuko. May ilan na nagbibigay, pero mas marami ang hindi. Yung iba hindi ako pinapansin. Yung iba naman, tinitingnan akong mula ulo hanggang paa na parang isa akong maruming bagay na dapat iwasan. May isang beses na hindi ko makakalimutan. Lumapit ako sa isang lalaki na bagong labas ng restaurant. Maayos ang damit niya, mukhang may kaya. Inabot ko ang kamay ko at humingi ng tulong. Pero imbes na tulungan ako, tinaasan niya ako ng kilay at sinabing, "Magtrabaho ka, huwag kang umasa sa limos." Parang may tumusok sa dibdib ko sa sinabi niya. Gusto kong sumabot, gusto kong ipaliwanag na ginagawa ko naman ang makakaya ko. Pero wala akong lakas. Tahimik lang akong umatras habang pilit pinipigilan ng luha ko. Habang tumatagal, nasasanay na rin ako sa ganitong trato. Parang unti-unti nawawala na ang hiya ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Kapag araw-araw kang nilalamon ng gutom at hirap, parang nawawala ng ibang pakiramdam mo. Ang mahalaga na lang ay makaligtas sa bawat araw. Doon ko rin nakilala ang ilang kapwa ko nasa lansangan. May matandang lalaki na tinatawag naming Mang Isko at may dalawa pang mas bata sa akin, sina Jomar at Tisoy. Sila ang unang lumapit sa akin isang gabi habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang plastik na may laman na kaunting tinapay. "Bago ka lang dito, no?" Tanong ni Mang Isko habang umuupo sa tabi ko. Tumanggo lang ako. Wala akong ganang makipag-usap noon. "Ganyan talaga sa simula," sabi niya. "Pero masasanay ka rin." Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya o matatakot. Ayokong masanay sa ganitong buhay. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang iyon na rin ang nangyayari. Sila ang naturo sa akin ng mga diskarte sa kalsada, kung saan magandang mangalak, anong oras mas maraming tao na pwedeng lapitan, at kung saan pwedeng matulog nang hindi agad itinataboy ng mga tanod. Pero hindi lang yun ang natutunan ko sa kanila. Isang gabi, habang magkakasama kaming nakaupo sa ilalim ng tulay, napansin kong may kinakain si Jomar, isang burger na mukhang bagong bili. Nagtaka ako kasi buong araw kaming walang maayos na kita. "Saan mo nakuha yan?" tanong ko. Ngumiti siya tapos sumagot ng pabiro, "Diskarte lang." Hindi ko agad naintindihan, pero maya-maya, inamin niya rin na ninakaw niya iyon sa isang tindahan. Doon ako natahimik. Parang may kung anong bumalot sa dibdib ko. Hindi ako sanay sa ganun.
Lumaki akong tinuturuan ng nanay ko na hindi kukuha ng hindi sa amin. Kahit gaano kami kahirap, hindi niya ako hinayaang magnakaw. Pero habang pinagmamasdan ko si Jomar na kumakain, habang ako naman ay walang laman ng tiyan ko, may kung anong bumubulong sa isip ko. Isang tanong na hindi ko maalis. Hanggang kailan ako magtitiis? Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong napansin ang mga ganitong bagay. May mga pagkakataon na may pagkain sila, may pera, kahit na alam kong wala silang kinita sa buong hapon. Unti-unti kong naiintindihan kung paano sila nabubuhay. At kahit ayoko, kahit pilit kong pinipigilan ng sarili ko, nagsimula nang pumasok sa isip ko ang ideya na dati ay hindi ko man lang maiisip. Paano kung subukan ko rin? Sa una, tinatanggihan ko ang ideyang yun. Iniisip ko ang nanay ko, ang mga sinabi niya, ang mga pangarap niya para sa akin. Pero tuwing sumasakit ang tiyan ko sa gutom, tuwing nararamdaman kong parang wala ng pag-asa, parang unti-unting lumalakas ang boses na iyon sa loob ng isip ko. At habang nakahiga ako sa malamig na semento isang gabi, nakatitig sa madilim na langit, doon ko napagtanto na unti-unti na akong nagbabago. Hindi ko na alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para lang mabuhay. At hindi ko pa alam noon na malapit na akong gumawa ng unang pagkakamali na magtutulak sa akin sa mas malalim na kadiliman. Hindi ko alam kung anong eksaktong araw iyon, pero malinaw pa rin sa alaala ko ang pakiramdam ng tiyan kong parang pinipilipit sa gutom. Buong araw akong naghanap ng makakain, namulot ng bote, lumapit sa mga tao, nagbaka sakaling may magbigay, pero wala. Kahit isang pirasong tinapay, hindi ko nakuha. Pagsapit ng gabi, pakiramdam ko wala na akong lakas. Nakaupo ako sa gilid ng isang maliit na tindahan, pinapanood ang mga taong bumibili ng pagkain. Amoy na amoy ko ang nilulutong hotdog at tinapay at bawat amoy na dumadaan parang mas lalo akong pinapahirapan. Doon ko muling naalala ang sinabi ni Jomar ilang gabi na ang nakalipas. Diskarte lang. Paulit-ulit iyon sa isip ko. Pilit kong inaalis, pilit kong pinipigilan, pero habang tumatagal, parang mas lalo itong lumalakas. Tumingin ako sa loob ng tindahan. Abala ang tindera sa pakikipag-usap sa isang customer. Sa gilid, may nakapatong na tray ng tinapay. Walang bantay sa bahaging iyon. Doon ako napalunok. Parang may dalawang boses sa loob ko na nagtatalo. Isa, nagsasabing huwag po itong gagawin, na mali ito, na hindi ito ang itinuro sa akin ng nanay ko. Pero may isa pang boses na mas malakas sa sandaling iyon, ang boses ng gutom. Unti-unti akong tumayo. Mabagal ang bawat hakbang ko, parang hindi ko kontrolado ang sarili ko. Lumapit ako sa gilid ng tindahan, kunwari ay titingin lang. Nanginginig ang kamay ko. Pakiramdam ko, naririnig ng lahat ang tibok ng puso ko. Hindi ko kaya, bulong ko sa sarili ko. Pero sa sumunod na segundo, parang may kung anong nagtulak sa akin. Mabilis kong inabot ang isang tinapay sa tray at agad na ipinasok sa loob ng damit ko. Hindi ko na inisip kung may nakakita o wala. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pilit pinipigilan ang sarili kong tumakbo. Bawat hakbang ko parang may humahabol sa akin. Pakiramdam ko may sisigaw anumang oras na may hahawak sa akin at sasabihing magnanakaw ako. Nanginginig ako habang lumalayo. Hanggang sa makarating ako sa isang madilim na eskinita, doon lang ako tumigil. Huminga ako ng malalim, halos hindi makapaniwala sa ginawa ko. Dahan-dahan kong inilabas ang tinapay mula sa damit ko. Matagal ko itong tinitigan. Parang hindi ko pa rin matanggap na ginawa ko iyon. Anak, huwag kang kukuha ng hindi sayo. Parang narinig ko ang boses ng nanay ko sa isip ko. Bigla akong napapikit. Sumikip ang dibdib ko. Gusto kong ibalik ang tinapay. Gusto kong humingi ng tawad. Pero huli na. At sa totoo lang, mas malakas pa rin ang gutom ko kaysa sa konsensya ko sa sandaling iyon. Kinain ko ang tinapay.
Mabilis, halos hindi ko nang inunguya ng maayos. Para akong hayok na para bang ilang araw na akong hindi nakakakain. At sa bawat kagat, may kasamang halo ng hiya at ginhawa. Pagkatapos kong kumain, doon ako napaupo sa sulok. Nakayuko, tahimik. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Busog na ako kahit papaano, pero may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Doon ko napagtanto na may nabago na sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong bumalik sa dati. Namulot ulit ako ng bote, lumapit sa mga tao, umaasang hindi ko na kailangang gawin ulit ang ginawa ko. Pero ganun pa rin ang nangyari. Kaunti lang ang kinita ko. Hindi sapat. At sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang pagkain na hindi ko kayang bilhin, bumabalik sa isip ko ang nangyari kagabi. Kung gaano kadali, kung gaano kabilis. Hanggang sa isang araw, ginawa ko ulit. Mas mabilis na, mas hindi na ako nagdalawang isip. Isang biskwit naman sa tindahan. Walang nakapansin, walang sinigaw, walang humabol. At doon nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi. Unti-unti parang nasasanay na ako. Hindi na ganun kalakas ang kaba, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam. Sa bawat pagkakataon na nagtatagumpay ako, parang mas lalo akong nagiging kumpiante. Hanggang sa napansin ko, hindi na ako natatakot. Isang gabi habang kasama ko sina Jomar at Tisoy, napansin nilang may dala kong pagkain. "Oy, mukhang narurunong ka na ha?" Sabi ni Jomar na may ginis. Hindi ako sumagot, pero sa loob-loob ko, alam kong tama siya. "Ganon talaga," dagdag niya. "Sa umpisa lang mahirap, pero kapag nasanay ka na, parang normal na lang." Normal na lang. Ulit-ulit kong binigkas iyon sa isip ko. Pero kahit anong pilit ko, may bahagi pa rin sa akin na hindi matanggap na normal na ito. Pero habang tumatagal, parang mas lumiliit ang bahaging iyon. Parang unti-unti natatabunan ng pangangailangan, ng gutom, ng realidad ng buhay sa lansangan. At isang gabi, habang nakahiga ako sa ilalim ng tulay, nakatingin sa madulim na kalangitan, doon ko nang inamin sa sarili ko ang isang bagay na dati ay hindi ko kayang tanggapin. Nagbago na ako. Hindi na ako yung batang tinuruan ng nanay ko ng tama at mali. Isa na akong taong handang gumawa ng mali para lang mabuhay. At hindi ko pa alam noon na ang maliit na pagkakamaling iyon ang magtutulak sa akin sa mas malaking desisyon. Isang desisyon na magdadala sa akin sa isang lugar na hindi ko inaasahang babaguhin ang buong buhay ko. May mga gabi na kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pa rin makatulog. Hindi dahil sa ingay ng kalsada o lamig ng hangin, kundi dahil sa mga iniisip mo. Ganun ang gabi na iyon para sa akin. Nakahiga ako sa ilalim ng tulay, katabi sina Jomar at Tisoy na mahimbing na ang tulog, pero ako, gising na gising ang diwa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumabagabag sa akin. Ilang araw na rin akong nakakapagnakaw ng kung ano-anong pagkain, at sa totoo lang, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko kumpara nung una. Parang nasanay na ako. Pero sa gabing iyon, iba. Parang may kulang o baka may mali na hindi ko maipaliwanag. Humiga ako ng patagilid at tumitig sa madilim na kalangitan. Doon ko muling naalala ang mukha ng nanay ko. Yung ngiti niya, yung paraan ng pagtingin niya sa akin na puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng hiya sa sarili ko. Ganito na ba ako? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako nakasagot. Tahimik lang ang paligid pero sa loob ko parang may sumisigaw. Kinabukasan, mas lalo kong naramdaman ng hirap. Halos wala kaming nakuha buong araw. Kahit sina Jomar at Tisoy mukhang nahihirapan din. Nakaupo kami sa isang gilid ng kalsada, tahimik. Bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. "Pre, hindi na sapat yung mga maliliit," biglang sabi ni Jomar. Napatingin ako sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung mga tinapay, biskwit,
Hindi na nakakabusog. Kailangan na natin ng mas malaki. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Hindi ko agad naintindihan pero maya-maya, itinuro niya ang isang malaking bahay sa dulo ng kalye. Isang mansyon. Mataas ang gate, malinis ang paligid, at halatang mayaman ang nakatira. "Diyan," sabi niya. "Sigurado may laman yan." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na simpleng pagkuha ng pagkain sa tindahan. Ibang level na ito. "Hindi. Parang delikado na yan." Sagot ko, pilit pinipigilan ng kaba sa boses ko. Ngumiti si Jomar. "Lahat naman delikado sa umpisa. Pero isipin mo, isang pasok lang, baka ilang araw ka nang hindi magutom." Nakatahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang banda, natatakot ako. Alam kong mali ito. Alam kong mas malaki ang kapalit kapag nahuli ako. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin naman maalis sa isip ko ang posibilidad na baka nga totoo ang sinasabi niya. Ilang araw nang hindi maayos ang kain ko. Pagod na rin ako sa paulit-ulit na pakikipagbaka araw-araw. Lumipas ang maghapon na iyon na hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi niya. At pagsapit ng gabi, mas lalo itong bumigat sa isip ko. Tahimik ang paligid. Karamihan ng tao ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay. Ang ilaw ng mga poste sa kalsada ang taning nagbibigay liwanag sa daan. Doon ako nakatayo, nakatingin sa mansyon na itinuro ni Jomar kanina. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Parang kusa na lang naglakad ang mga paa ko papunta sa lugar na iyon. Malaki ang gate pero may bahagi sa gilid na hindi ganun kataas. Tinitigan ko iyon ng matagal. Parang sinusukat ko kung kaya ko bang akyatin. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang kamay ko. Mas malala ito kaysa nung unang beses akong nagnakaw. Ibang klaseng takot ang nararamdaman ko. Hindi pa huli. Bulong ko sa sarili ko. Pwede pa akong umatras. Pero sa sumunod na sandali, parang may kung anong nagtulak sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa gate. Hinawakan ko ang bakal. Malamig sa palad ko. Tumingin ako sa paligid. Siniguradong walang tao. At bago pa ako makapag-isip ulit, umakyat na ako. Mabagal, maingat. Bawat galaw ko ay parang may kasamang dasal na sana walang makakita. Nang nakarating ako sa taas, sandali akong tumigil. Nakaupo ako sa ibabaw ng gate, nakatanaw sa loob ng mansyon. Tahimik. Walang ilaw sa labas, parang walang tao. Tumalon ako papasok. Paglapag ko sa loob, parang mas lalo akong naramdaman ng kaba. Ibang mundo ang paligid. Malinis ang damuhan, maayos ang mga halaman, at ang mismong bahay, napakayaki at maganda. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Sarado ito. Sinubukan kong ikutin ang bahay, naghahanap ng pwedeng pasukan. Sa likod, may nakita akong bintana na bahagyang nakabukas. Doon ako napahinto. Parang may bumubulong sa akin na tumigil na mali na ito, na sobra na. Pero sa kabilang banda, mas malakas ang boses ng gutom at desperasyon. Dahan-dahan kong itinulak ang bintana. Tahimik itong bumukas. Tiningnan ko sa loob. Madilim, pero kita ko ang mga gamit. Mamahalin, malinis, hindi katulad ng mundo na nakasanayan ko. At sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa labas ng bintana, doon ko naramdaman na hindi na ako makakabalik sa dati. Huminga ako ng malalim at saka ako dahan-dahang pumasok sa loob ng mansyon. Hindi ko pa alam noon na ang gabing iyon ang magbabago ng lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko at sa nakaraan ng nanay ko. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ito yung karaniwang tahimik na nakasanayan ko sa gabi sa kalsada. Iba ito. Parang may bigat. Parang may nagmamasid kahit wala naman akong nakikita. Huminga ako ng mabagal. Pilit kinokontrol ang kaba ko habang unti-unti akong naglalakad sa loob. Malamig ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sa liwanag na nanggagaling sa labas, bahagyang sumisinag sa loob ng bahay ang mga gamit. Makikinis na sahig, malalaking upuan, at mga mesa na mukhang hindi pa man lang nagagamit. Para akong pumasok sa ibang mundo, isang mundong malayo sa kinagisnan ko.
Dahan-dahan akong umusad. Bawat hakbang ko ay maingat. Ayokong makagawa ng kahit anong ingay. Ang taning naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang mahina kong paghinga. Tumigil ako sandali at nakinig. Wala. Walang tao. Walang galaw. Napabuga ako ng hangin, bahagyang nabawasan ang kaba ko. Walang tao. Bulong ko sa sarili ko. Pilit pinapakalma ang isip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngayon ay mas may lakas ng loob na. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ang mga bagay na pwede kong kunin. May mga nakalagay na dekorasyon sa mga mesa. Mga figurine, mamahaling vase, at kung ano-ano pang hindi ko man lang alam ang halaga. Sa isang sulok may nakapatong na bag, mukhang gawa sa mamahaling materyales. Lumapit ako roon, nanginginig pa rin ang kamay ko. Binuksan ko ito. Sa loob, may laman na pera. Hindi ko alam kung magkano pero halatang marami iyon para sa akin. Napalunok ako. Isang kuha lang, tapos alis na, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko pa agad kinuha. Parang may kung anong pumipigil sa akin. Tumingin ako sa paligid, parang naglahanap ng sagot kung tama ba ang ginagawa ko. Pero syempre, wala namang sasagot sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang ilang piraso ng pera at inilagay sa bulsa ko. Pakiramdam ko sa sandaling iyon, para akong tumatawid sa isang linya na hindi ko na kayang balikan. Pagkatapos noon, nagpatuloy pa rin ako sa paglibot. Hindi ko alam kung bakit pero imbes na umalis agad, parang may kung anong nagtutulak sa akin na mas tuklasin pa ang loob ng bahay. Parang may hinahanap ako na hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga larawan sa dingding. Mga pamilya, mga taong nakangiti, mukhang masaya. Hindi ko pinansin sa una. Para sa akin, wala naman itong halaga kumpara sa mga bagay na pwede kong ibenta o gamitin. Pero habang papalalim ako sa bahay, mas lalo akong napapansin ng mga iyon. Iba't ibang larawan, iba't ibang kwento na hindi ko alam. Pero lahat sila may iisang bagay na pareho. May pamilya sila. Napahinto ako sandali. Hindi ko maiwasang maalala ang sarili ko. Ang nanay ko, ang simpleng buhay namin noon. Yung mga sandaling hindi ko na maibabalik. Napailing ako. Pilit tinataboy ang mga alaala. Hindi ito ang oras para mag-isip. Kailangan ko nang umalis. Pero imbes na umalis, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Parang may kung anong humihila sa akin papunta sa mas loob ng bahay. Hanggang sa makarating ako sa isang malawak na sala. Mas maliwanag dito dahil sa malalaking bintana. Doon ko mas nakita ang kabuuan ng lugar. Sa gitna, may malaking sofa. At sa harap nito, isang mesa. Pero ang pinakaagaw pansin sa akin ay ang pader sa likod, puno ng mga naka-frame na larawan. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong kakaiba sa mga larawang iyon. Dahan-dahan akong lumapit. Isa-isa kong tinitignan ng mga frame, mga mukha ng mga taong hindi ko kilala. Hanggang sa may isang larawan na tila humatak ang atensyon ko. Hindi ko pa ito malinaw na nakikita pero may kung anong pamilyar. Parang may kilala ako sa larawang iyon. Napalunok ako. Dahan-dahan kong lumapit. Halos hindi ako humihinga. Ang tibok ng puso ko mas bumilis. At habang papalapit ako sa larawang iyon, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may kung anong bumabalik sa alaala ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko pa alam kung anong makikita ko pero sigurado ako sa isang bagay. May kakaiba sa larawang iyon. At sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa gitna ng tahimik na sala, naramdaman ko na ang gabing ito ay hindi lang basta tungkol sa pagnanakaw. May mas malalim pa itong dahilan na hindi ko pa nauunawaan. Dahan-dahan akong luwapit sa larawan na iyon. Parang may kung anong puwersa na humihila sa akin. Sa bawat hakbang ko, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko may matagal ko nang hinahanap na sagot na nasa harap ko na. Huminto ako sa mismong harap ng frame. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unti kong tinaas ang tingin ko. At doon ako tuluyang napatulala.
Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi pwede. Bulong ko, halos walang lumalabas na boses. Ang nasa harap ko ay isang larawan ng isang babaeng nakangiti. Maayos ang ayos niya, malinis ang suot, at halatang kuha sa isang masayang sandali. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa akin. Kilala ko siya. Walang duda. Siya ang nanay ko. Napaatras ako ng isang hakbang, parang nawalan ng balanse. Umiling ako, pilit tinatanggi ang nakikita ko. Hindi siya pwedeng nandito. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maitatanggi. Yung mga mata niya, yung ngiti niya, kahit ang paraan ng pagtingin niya sa kamera, iyon ang nanay ko. Ang babaeng nagpalaki sa akin. Ang babaeng inilibing ko gamit ang huling pera namin. Unti-unti akong lumapit ulit. Mas malapit, hanggang sa halos kaharap ko na ang frame. Tinaas ko ang kamay ko at hinawakan iyon. Malamig ang salamin, pero ang pakiramdam ko parang may init na dumaloy sa dibdib ko. At doon, tuluyan akong napaupo sa sahig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumuhos ang luha ko, parang matagal nang naipon. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiyak doon. Yakap ko ang frame, parang ayaw ko nang bitawan. Nanay, mahinang lumabas sa bibig ko. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman ang bigat ng pagkawala niya. Lahat ng pinigilan kong emosyon, lahat ng sakit, sabay-sabay bumalik sa sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit nandun ang larawan niya. Bakit sa ganitong lugar ko pa siya makikita? Bakit sa isang mansyon na hindi ko naman kilala? Napatingin ako sa paligid. Ngayon, mas napansin ko ang ibang mga larawan. May ilan na kasama siya, nakangiti, kasamang ibang tao. Hindi ko sila kilala pero halatang mahalaga sila sa kanya. Parang biglang nagulo ang isip ko. Hindi ganito ang kwento ng buhay na alam ko. Sa alaala ko, simpleng babae lang ang nanay ko. Labandera, kasambahay, laging pagod, laging nagsusumikap para lang mabuhay kami. Pero bakit may mga laraman siya sa ganitong klaseng bahay? Bakit mukhang bahagi siya ng buhay dito? Unti-unti akong tumayo, hawak pa rin ang frame. Mas tinitigan ko ang larawan, parang may hinahanap akong sagot sa loob nito. Bakit nandito ka? Bulong ko. Bigla akong napalingon nang may marinig akong mahinang kaluskos mula sa likod ko. Tumigil ang paghinga ko. Unti-unti akong napalingon, kinakabahan. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yun o may tao talaga sa loob ng bahay. At doon, sa gilid ng sala, may isang anino na unti-unting lumitaw. Isang matandang lalaki. Nakatayo siya, tahimik, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, kung nakita ba niya ang lahat ng ginawa ko o kung kailan pa siya dumating. Parang bumalik lahat ng takot ko sa isang iglap. Mabilis kong binitawan ang frame at napaatras. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magsasalita. Nanginginig ang buong katawan ko. Pasensya na po, halos pabulong kong sabi. Hindi ko na alam kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko po sinasadya. Pero hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa larawan na hawak ko kanina, tapos muling bumalik ang tingin sa akin. Hindi galit ang ekspresyon niya, hindi rin siya mukhang nagulat. Parang may ibang nararamdaman. Bakit ka umiiyak? Tanong niya, mahina pero malinaw. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Paano ko sasabihin na ang dahilan kung bakit ako pumasok sa bahay niya ay para magnakaw, pero ang dahilan kung bakit ako umiiyak ay dahil sa larawan ng nanay ko na hindi ko inaasahang makikita roon. Napayuko ako. Kasi po, nanginginig akong sumagot. Nanay ko po yan. Tahimik ang buong sala. Parang tumigil ang oras. Unti-unti kong tinaas ang tingin ko sa kanya,
natatakot sa magiging reaksyon niya. Pero imbes na galit o sigaw ang makita ko, iba ang nakita ko sa mga mata niya. Gulat at parang lungkot. Hindi ko pa alam noon kung ang sandaling iyon ang magbubukas ng isang katotohanan na babaguhin ang lahat ng alam ko tungkol sa nakaraan ng nanay ko at sa dahilan kung bakit ako napunta sa gabing iyon, sa mansyon na iyon. Hindi ko alam kung ano ang mas nangingibabaw sa akin sa sandaling iyon. Ang takot na baka ipapulis niya ako o ang pagkalito kung bakit parang hindi siya galit sa akin. Nakatanyo lang siya roon. Nakatingin sa akin na para bang may sinusubukang unawain. Nanay mo? Ulit niya. Mas mahina ang boses. Parang hindi pa rin makapaniwala. Tumanggo ako. Kahit nanginginig pa rin ang katawan ko. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko ang totoo pero sa sandaling yon, wala na akong lakas para magsinungaling. Opo, siya po ang nanay ko. Napatingin ulit siya sa larawan. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya, mas lalo akong kinakabahan. Pero hindi ako gumalaw, parang nakapako ako sa kinatatayuan ko. Huminto siya sa harap ng frame at ilang segundo siyang tumitig doon. Tahimik, parang may malalim siyang iniisip. Anong pangalan niya? Tanong niya. Si Aling Teresa po. Sagot ko, halos pabulong. Pagkarinig niya ng pangalan, napapikit siya sandali. Parang may kung anong emosyon na dumaan sa mukha niya. Isang halo ng lungkot at pag-alala. Pagdilat niya, mas malinaw na ang ekspresyon niya. Kilala ko siya, sabi niya. Parang may sumabog sa dibdib ko sa narinig ko. Po? Hindi ako makapaniwala. Matagal na, dagdag niya. Matagal na panahon na ang nakalipas, pero hindi ko siya makakalimutan. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Parang biglang nagulo ang lahat ng alam ko. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko na alintana ang takot ko kanina. Paano niyo po siya nakilala? Tanong ko, puno ng pagnanais na malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Hindi siya nagmamadaling sumagot. Parang iniisip niya kung paano niya ipapaliwanag ang lahat. Dito siya nagtrabaho, sabi niya sa wakas, sa bahay na ito. Napaatras ako ng bahagya. Parang hindi ko agad na proseso ang sinabi niya. Dito po? Tumanggo siya. Isa siya sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan kong tauhan noon. Hindi lang siya basta kasambahay. Para na siyang bahagi ng pamilya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatingin ulit sa mga larawan sa dingding. Ngayon, mas malinaw na sa akin kung bakit naroon ang mukha ng nanay ko. Hindi pala ito basta larawan lang. May kwento ito na hindi ko kailanman narinig. Pero bakit po hindi niya sinabi sa akin? Halos pabulong kong tanong, higit sa sarili ko kaysa sa kanya. Napabuntong hininga siya. Umalis siya dito, sabi niya. Biglaan, isang araw nagpaalam siya. Sinabi niyang kailangan niyang alagaan ng anak niya. Napalunok ako. Ako yun. Ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Pinilit ko pa siyang manatili. Dagdag niya, maganda ang trabaho niya dito. Maayos ang sahod. Pero ang sabi niya, mas mahalaga ang anak niya kaysa sa kahit anong bagay. Hindi ko napigilan ang luha ko. Parang unti-unting bumabalik sa akin ang lahat ng sakripisyo ng nanay ko na hindi ko lubos na naintindihan noon. Hindi niya sinabi sa'yo? Tanong ng matanda. Imiling ako. Hindi po. Ang sabi niya lang, nagtatrabaho siya kung saan-saan. Para sa akin. Tahimik ulit ang paligid. Pero ngayon, ibang klaseng katahimikan na. Hindi na nakakatakot, kundi puno ng mga katotohanang unti-unting lumilitaw. Lumapit siya sa isang mesa at may kinuha sa drawer. Pagbalik niya, may hawak siyang ilang lumang larawan. Inabot niya yon sa akin. Naiwan niya to, sabi niya. Dahan-dahan kong kinuhang mga larawan. Isa-isa ko itong tinignan. At sa bawat larawan, mas lalo kong nakilala ang nanay ko. Hindi lang basta nanay ko, kundi
isang taong minahal at nirespeto ng iba. At sa sandaling yon, habang nakatayo ako sa loob ng mansyon na pinasukan ko para magnakaw, unti-unti kong nararamdaman na may nagbabago sa loob ko. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Pero alam ko, ang gabing yon ay hindi aksidente. Parang dinala ako doon para matuklasan ang isang bahagi ng buhay ng nanay ko na hindi ko kailanman nalaman. Matagal kaming parehong tahimik matapos kong makita ang mga lumang larawan ng nanay ko. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang mga ito na parang ayaw ko nang bitawan, habang ang matandang lalaki naman ay nakatayo sa gilid, nakatingin sa akin na parang sinusubukang timbangin ang lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, pero pakiramdam ko sa gabing iyon, mas marami akong nalaman tungkol sa nanay ko kesa sa buong buhay ko na kasama siya. Hindi niya talaga sinabi sa'yo? Tanong niya muli, mas mahinahon na ngayon ang boses. Umiling ako. Hindi po. Ang alam ko lang nagtatrabaho siya kung saan-saan. Hindi niya po kinukwento kung saan eksakto. Napabuntong hininga siya at umupo sa tapat ko. Ganyan talaga siya, sabi niya. Tahimik, hindi mahilig magkwento ng sarili niyang hirap. Napayuko ako. Hindi ko po alam na ganito pala siya dito. Parang ibang tao yung nakikita ko sa mga larawan. Hindi siya ibang tao, agad niyang sagot. Pareho lang yan. Yung nanay mo nakilala mo at yung nanay mo na nakilala namin dito. Pareho lang na mabuti, matapang at handang magsakripisyo. Napapikit ako sandali. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Parang unti-unting nabubuo sa isip ko ang buong larawan ng pagkatao ng nanay ko. Alam mo ba, dugtong niya, maraming beses siyang inalok na manatili dito ng permanente. Tataasan pa sana ang sahod niya, bibigyan pa ng mas magandang tirahan. Napatingin ako sa kanya, pero umalis pa rin po siya? Tumanggo siya, oo, dahil sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may sumikip sa dibdib ko sa narinig ko. Sabi niya, "Sir, kailangan po ako ng anak ko. Ayokong lumaki siya na wala ako sa tabi niya." Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Hindi ko napigilan ng luha ko na muling pumatak. Hindi ko alam, mahina akong sabi. Hindi ko alam na ganun pala. Hindi niya gustong iparamdam sa iyo ang bigat ng mga desisyon niya. Sagot niya, gusto niyang lumaki ka na masaya, kahit siya ang nahihirapan. Napayuko ako, hawak pa rin ang mga larawan. Bigla kong naalala ang mga araw na akala ko normal lang ang lahat. Yung pagod niya, yung mga sugat sa kamay niya, yung mga gabing hindi siya makatulog. Akala ko bahagi lang iyon ng buhay. Hindi ko alam na may mga pagkakataon pala na pinili niyang talikuran ng mas maginhawang buhay para lang sa akin. "Sir," mahina akong tawag. Hindi ko na alam kung ano ang itatawag ko sa kanya. "Pasensya na po." Tumingin siya sa akin, tila nagtataka. "Para saan?" "Pumasok po ako dito para magnakaw." Diretso kong sabi kahit nanginginig ang boses ko. Tahimik siya sandali. Hindi ako makatingin sa kanya. Inaasahan ko na sa puntong iyon magagalit na siya, tatawag ng pulis, o palalayasin ako. Pero hindi iyon ang nangyari. "Gutom ka lang," sabi niya. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. "Hindi ko kinukonsente ang ginawa mo," dagdag niya. "Pero nakikita ko kung saan ka nanggaling." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang hindi ko inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa kanya. "Anong nangyari sa'yo pagkatapos niyang mawala?" Doon ko ikinwento ang lahat. Paano ako nawalan ng tirahan, paano ako napunta sa kalsada, paano ako natutong mamilimos, at kung paano ako unti-unting natutong magnakaw para mabuhay. Habang nagsasalita ako, hindi ko napansin na muli akong nangingiiyak. Parang lahat ng sakit na kinimkim ko sabay-sabay lumabas. Tahimik lang siyang nakikinig.
Hindi siya sumisingit, hindi siya humuhusga. Pagkatapos kong magsalita, napahinga ako ng malalim, parang gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Hindi pa huli, sabi niya matapos ang ilang sandali. Napatingin ako sa kanya. Po? Hindi pa huli para magbago, ulit niya. Hindi ko agad alam kung ano ang mararamdaman ko. Ilang beses ko nang narinig ang mga salitang iyon mula sa iba. Pero sa kanya, iba ang dating. Parang may bigat, parang may kasamang pag-asa. Tulad ng nanay mo, dugtong niya. Pinili niyang gawin ang tama kahit mahirap. Napayuko ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging tulad niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Mahina akong sabi. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, tatanggapin mo ba? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may naramdaman akong kakaiba, pag-asa. At sa sandaling iyon, nagsimula kong isipin na baka hindi pa nga tapos ang kwento ko. Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang hindi pa rin lubos na naniniwala sa mga naririnig ko. Ilang buwan na rin akong nabubuhay sa takot, sa gutom, sa pakiramdam na wala na akong halaga. Kaya nang may magsabi sa akin na may pagkakataon pa, hindi ko agad matanggap. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, tatanggapin mo ba? Paulit-ulit iyon sa isip ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako. Pero nang maalala ko ang nanay ko, yung mga sakripisyo niya, yung mga bagay na pinili niyang iwan para lang mapabuti ako, parang may kung anong gumising sa loob ko. Dahan-dahan akong tumango. Opo, susubukan ko po. Sagot ko kahit hindi pa buo ang loob ko. Tahimik siyang nungiti. Hindi malaki, hindi exaggerated, pero ramdam ko ang sincerity. Hindi kita papabayaan, sabi niya. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Simula bukas, dito ka na muna. Napatingin ako sa kanya, gulat na gulat. Dito po, sa mansyon? Tumango siya. Hindi bilang bisita, kundi bilang tao na may bagong simula. May mga gagawin dito sa bahay. Kung gusto mang magbago, dito ka magsimula. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang ang bigat ng offer niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba agad o magdadalawang isip pa. Hindi kita pinipilit, dagdag niya. Pero kung talagang gusto mong magbago, kailangan mo ng pagkakataon. At ito na yon. Napahinga ako ng malalim. Sa totoo lang, natatakot ako. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung bumalik lang ako sa dati? Pero sa kabilang banda, alam kong kung babalik ako sa kalsada, wala ring magbabago. Pareho pa rin ang mangyayari. Gutom, pagod, at unti-unting pagkawala ng sarili ko. Opo, tatanggapin ko po, sabi ko sa wakas. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Sa mga unang araw, hindi madali ang lahat. Kahit nasa loob na ako ng isang maayos na bahay, dala ko pa rin ang nakasanayan kong takot at pag-iingat. Nahihiya akong gumalaw, nahihiya akong kumain ng maayos. Kahit may pagkain sa mesa, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat. Pero unti-unti, tinuruan niya ako. Pinakita niya sa akin ang mga simpleng gawain sa bahay, paglilinis, pag-aayos, pagtulong sa kusina. Hindi niya ako pinagmamadali. Hindi niya ako pinagagalitan kapag nagkakamali ako. Sa halip, inaayos niya ako ng mahinahon. Walang taong perpekto sa umpisa, sabi niya minsan habang tinuturuan ako maglinis ng maayos. Ang mahalaga, gusto mong matuto. Unti-unti nasanay ako. Hindi agad, pero paunti-unti. Natuto akong gumising ng maaga para sa tamang dahilan. Natuto akong kumain ng hindi nagmamadali, hindi nagtatago. Natuto akong makipag-usap ng hindi nakayuko. At higit sa lahat,
Natuto akong tingnan ang sarili ko bilang isang tao ulit. Makalipas ang ilang linggo, may sinabi siya sa akin na hindi ko inaasahan. "Gusto mo bang mag-aral ulit?" Tanong niya habang magkasama kami sa mesa. Parang tumigil ang mundo ko. "Mag-aaral po?" Tumango siya. "Kung gusto mong tuluyang magbago ang buhay mo, hindi sapat ang trabaho lang. Kailangan mo rin ng kaalaman." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matagal ko nang binitawan ng pangarap na yun. Akala ko hindi na ako makakabalik sa eskwela. "Hindi ko po alam kung kaya ko pa." Mahinang sagot ko. "Kaya mo," sagot niya agad. "May tutulong sa'yo." At sa mga sumunod na buwan, sinimulan niya akong tulungan maghanda. Tinuruan niya akong bumasa ulit ng maayos, magbilang, at mag-isip ng mga bagay na dating ginagawa ko lang bilang estudyante. Hindi madali, maraming beses akong nahirapan. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naaalala ko ang nanay ko, kung paano niya pinili ang mas mahirap na landas para lang sa akin, napipilitan akong magpatuloy. Hanggang sa dumating ang araw na muling tumuntong ako sa isang silid-aralan. Hindi na ako yung batang dati. Mas matanda na ako, mas maraming pinagdaanan. Pero sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko, nagsisimula ulit ako. At hindi doon nagtapos ang lahat. Sa paglipas ng ilang taon, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nagtapos ako ng may karangalan. Hindi ko inakala na mararating ko yon. At sa tulong ng matandang lalaki na tumulong sa akin, nabigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho sa isang maayos na posisyon. Hindi na ako yung batang pulibi na natutulog sa bangketa. Unti-unti nabuo ko ang sarili ko. At sa bawat hakbang na ginagawa ko, dala ko ang alaala ng nanay ko. Ang babaeng hindi ko lubos na naintindihan noon, pero siyang naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Hindi ko namalayan kung gaano kabilis lumipas ang mga taon. Mula sa gabing iyon na pumasok ako sa mansyon bilang isang magnanakaw, heto ako ngayon. Nakasuot ng maayos, may trabaho, at may direksyon na ang buhay. Kung iisipin ko, parang panaginip lang ang lahat, pero sa bawat alaala na bumabalik sa akin, ramdam ko kung gaano katotoo ang bawat paghihirap, bawat pagkakamali, at bawat pagkakataon na ibinigay sa akin. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, hindi ko maiwasang maalala kung saan ako nanggaling. Hindi ko nakakalimutan ng lamig ng bangketa, ang gutom na hindi mapawi, at ang pakiramdam na parang wala kang halaga sa mundong ito. At siguro, yun ang dahilan kung bakit mas pinahahalagaan ko ang bawat araw na meron ako ngayon. Isang umaga, habang papasok ako sa trabaho, napadaan ako sa isang lugar na pamilyar sa akin. Isang sulok ng kalsada kung saan dati akong natutulog. Nandun pa rin ang parehong poste, ang parehong sirang bangketa, at ang parehong amoy ng paligid. Napahinto ako. Hindi ko inaasahan na ganun kalakas ang epekto nito sa akin. Parang biglang bumalik ang lahat. Yung mga gabing gutom ako, yung mga araw na pinagtitingnan ako ng mga tao, at yung mga sandaling akala ko wala ng pag-asa ang buhay ko. May nakita akong batang nakaupo sa gilid, hawak ang isang plastik na may laman na kung ano. Marumi ang damit niya, payat at halatang pagod. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga dumadaan. Parang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko siya gustong takutin kaya mahinahon ng bawat hakbang ko. Nang mapansin niya ako, agad siyang nagiba ng tingin. Parang sanay nang umiwas sa mga tao. "Gutom ka ba?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Parang nagdadalawang isip kung sasagot ba siya o hindi. "Okay lang," sabi ko, pilit na nangumi. Maya-maya, mahina siyang tumanggo. Doon ko siya inalok ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon, parang gusto kong ibigay sa kanya ang bagay na matagal kong hinanap noon. Isang pagkakataon. Habang kumakain siya, tahimik lang akong nakaupo sa tabi niya. Hindi ko siya pinilit magsalita. Hinayaan ko lang siya. At habang pinapanood ko siya, doon ko lalong naintindihan ng isang bagay. Na kung hindi ako binigyan ng pagkakataon noon, baka nandito pa rin ako.
Baka ako pa rin yung batang yun na naghihintay ng kahit konting tulong. Napabuntong hininga ako at napatingin sa langit. Nanay, bulong ko sa isip ko. Kung nasan man siya, sana nakikita niya ako ngayon. Sana alam niya na hindi na sayang ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Sa araw na iyon, hindi lang ako basta umalis pagkatapos tulungan ng bata. Kinausap ko siya. Tinanong kung may pamilya pa siya, kung saan siya natutulog, at sa tulong ng mga taong tumulong din sa akin noon, sinubukan kong gumawa ng paraan para matulungan siya. Hindi ko kayang tulungan ng lahat, alam ko yon. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari sa buhay ko, ito ay ito. Ang isang pagkakataon ay kayang magbago ng buong buhay ng isang tao. At sa bawat hakbang ko pasulong, dala ko ang pangako sa sarili ko na hindi ko hahayaang malimutan kung saan ako nanggaling. Nagagamitin ko ang buhay na meron ako ngayon para makatulong sa iba kahit sa maliit na paraan. At higit sa lahat, na hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Isang pagkakataon na nagsimula sa isang gabing puno ng takot, kasalanan at luha, pero nagtapos sa pag-asa, pagbabago at bagong simula.